So, bakit ko nga po ba sinishare itong basic cargo calculation? Kasi nga po mga kabaro, mga kataktik, may mga seafarers na may lisensya ng chiefmate or master. Minsan takot silang umakto, takot silang pumwesto. Bakit? Kasi less pa yung kanilang knowledge or wala silang idea about these calculations. Na kung matututunan lang pala sana nila na madali itong mga calculation na to, baka maengganyo silang ipwesto yung kanilang lisensya. Isa po yun sa mga dahilan kung bakit sinishare ko itong basic cargo calculation. And natutunan ko po ito ng libre din sa akin naging chiefmate before na si Captain Castrense ngayon. Libre niya sinishare sa akin ito eh. That's why libre ko rin sinishare sa inyo. Especially doon sa mga eager and keen and interested in professional advancement. Good day mga kabaro, mga kataktik, mga maritime student, mga future seafarers. Again, this is Captain Noli. Welcome to my Tactic Talk session. So the topic that I will discuss is about why do I share the basic cargo calculation? Ano ba yung reason behind bakit ako nag-share, nagtuturo nitong basic cargo calculation. Before that, I would like to share also yung common question ng ating mga taga-subaybay doon sa TikTok natin, TikTok live session ng mga aspirant seafarer na gustong magmarino. Ang question po nila kadalasan is, Sir, I'm not good in math, I'm not good in English. Would you think magiging successful ba ako na seafarer in the future? Dapat ba ako magseaman? Yun po yung doubt ng ating mga aspirant seafarer. For your information, gentlemen and ladies, anong kabataan ko, nung high school, nung college, ako din po yung klase ng tao na full of doubts. And ako rin po yung klase ng tao na hindi mahusay sa math, hindi mahusay sa English lalo na. So, ano po yung naging tactic ako o tactic ko kung bakit ako naging successful or nag-succeed. Ang una po kasi nag-drive sa akin nung kabataan is yung kahirapan. Mahirap ka na nga, tapos hindi ka pa magpupursige, ay wala na mangyayari, di ba? So, isa yon sa nag-drive sa akin. So, ang sa akin lang, kahit nasa huli ako sa listahan, sa gagraduate, okay lang. Nung elementary, nung high school, nung college, okay lang. Kahit na, basta importante makagraduate ako. Bakit po? Kasi ang success or victory is not about who's strongest. Success or victory is about who is not giving up. Yun po yung para sa akin, no? Bigyan ko kayo ng isang example, no, para mas madali kayong makarelate. Parang yan sa sa dream girl natin. May gusto ka, may krusonada kang chicks, chika babe, di ba? Gusto mong makuha yung kanyang matamis na oo. Anong gagawin mo? Susuko ka ba? Gigive up ka ba? Di ba hindi? Bakit? Kasi pag gumive up ka, hindi mo siya makukuha. No? Hindi mo makukuha yung kanyang matamis na oo. So, I wish naintindihan niyo po ang ibig ko sabihin na don't give up. So, pagdating po sa mga dream goals natin sa buhay, para ma-achieve natin yon, samahan natin na lagi ng interest. Ano pa? Determination. Hindi lang po enough yung sipag or hard work. Kailangan hindi mawawala yung interest mo sa bagay na yun. Yung determination, hindi dapat mawawala yan. Kasi kahit masipag ka, pero wala kang interest, wala kang determination, hindi mo pa rin makukuha. For your information, some of my classmates before, hindi po sila makapaniwala, no, na narating ko yung position ko ngayon. Bakit? Ay, kasi nga po nung school days, ako yung nasa nasa ulihan, ako yung nasa ropor kung tawagin, no. Malapit pa sa basurahan. And ako yung bad boy sa classroom namin. So, hindi sila makapaniwala kasi good boy na ako ngayon. Binuhat yung sarili, no. Joke lang po. Even yung sarili ko, ako hindi ako makapaniwala. Nandito ako sa position na to ngayon. Bakit? Kasi nga, lagi ko sinasabi sa mga crew ko, I never dream about success. I work for it. Bakit ko po nasabi na I work for it? Kasi pag sa akin po, trabaho lang, trabaho, trabaho, trabaho. Pag may nakita ako, nakasama akong crew o opisyal na masipag magturo, aral, aral, aral. Hindi naman po lahat ng bagay is alam mo na kagad eh. Kailangan mong pag-aralan, kailangan mong practicein. Kagaya dito sa barko, hindi naman agad-agad alam mo yung katrabaho dito sa barko. So, kailangan mong practicein. Kailangan ka mag-training, no, para magkaroon ka ng knowledge. Pag nagkaroon ka ng knowledge, kailangan mo siyang i-practice para yung iyong efficiency mag-improve. So, training
is for proficiency and practice is for efficiency. Yan yung lagi ko sinasabi sa mga crew. Kapag na-train ka na, nagkaroon ka ng knowledge, nagkaroon ka ng proficiency, i-practice mo yung napag-aralan mo para naman ma-develop ang iyong efficiency. So, same thing po dito sa basic cargo calculation. Meron akong sinama na mga training worksheet. Kaya dito po sa ginawa kong pre-basic Excel program, sinama ko po yung nasa pinaka-last column, itong kulay dilaw na mga buttons, ng mga tab. So, yan po yung mga basic calculations na dapat yung matutunan. Pinadali ko po siya, kaya tawag ko basic. Yung pag-complete po sa kanya is very basic, step by step, na kahit siguro walang magturo sa inyo. Pag pinrint out ninyo, no, yung example na calculation, then mag-print out din kayo ng blanco. Then mag-ask kayo sa official ninyo how to do that, how to calculate that one. Ginawa ko tong basic para mas madaling maintindihan, mas madaling matutunan, at kung matutunan ninyo, mas madali nyo pong i-share sa iba. The more na may share nyo sa iba, mas marami po ang matututo. Ano po itong mga basic calculation sa cargo pre-planning na dapat nating matutunan? So, ito po yung mga basic calculation na dapat nating matutunan. Around 10, 11, or 12 items lang po ito, no? Yung unang tatlo is change of drop. So, ano yan? Change of drop due to change of density. Sunod, change of drop due to adding and removing of weight. At yung pangatlong klase ng change of drop is yung change of drop due to shifting of weight. So, tatlong formula po yan, natatandaan ninyo. Basic formula lang po yan. So, i-analyze ninyo, ano ba yung problem? Nag-shift ng kargada? So, kunin nyo yung formula ng pag-shift ng kargada. Diba? Shift ng ballast. Ano yung problema? Ano ang drop mo from seawater papunta sa freshwater? So, anong formula ang kukunin natin? Itong change of drop due to change of density. Yung adding and removing of weight, madali din po. Ngayon, pinarami yung adding and removing of weight. So, papasok naman ngayon dyan itong trimming with moderate weights. Idagdag natin ngayon, kung matutunan nyo na yung trimming with moderate weights, idagdag naman natin itong trimming with 2 or 3 holds. So, yan po yung mga step by step na dapat ninyong matutunan bago kayo pumunta dito sa pinakadulo, yung drop survey. Which is yun ang una kong natutunan before. Ang hindi ko alam nun, yung pala dapat ang huli mong matutunan, yung drop survey. Pero yun ang una kong natutunan, ito. Next, after nung trimming with 2 holds, yung maximum cargo calculation. From basic, pababa, no? Yan, medyo pahirap ng pahirap pero pasarap ng pasarap yan. Even yung mga AB, mga kadete ko, nakapag-compute yan eh. Gentlemen, ladies, when I was AB, when I was cadet, wala pong nagturo sa akin ito eh. Pero nung natutunan ko tong mga basic na to, itinuturo ko to sa even sa kadete ko, sa AB ko, na na eager, keen, and interested in professional advancement. Bakit? Kasi nga po madali lang eh. No? Madali lang. Kaya minsan naki-question ko yung sarili ko, bakit hindi ako tinuruan ng mga official ko before? No? Madali lang pala tong calculation na to. Then, ang medyo mahabang calculation dyan, itong stability calculation sheet. No? Maraming numero yan eh. And pahuli natin yung drop survey. At bago ko makalimutan, meron pa po pala. Ito, yung even kill on arrival calculation. Importante yan sa bulk carrier. So, maximum cargo calculation, nabanggit na dito sa kabila. Ano pa? Ayan. Unloading sequence or loading sequence, sa loading computer na po yan, no? Pero meron din ako niyan sa basic Excel program natin. And yung una, fuel calculation, yan ang una dapat natin matutunan. Bago itong mga nandito sa dilaw na to. So, madali lang po ito, itong fuel calculation. Meron din akong tutorial din po niyan. Okay, cargo distribution. Basic po yan, yung cargo distribution. So, yan po gentlemen, nandito lahat yan sa basic cargo calculation Excel program. So, meron siyang example dyan
Then meron lang din yung botones na blank form. Pag pinindot ninyo yon, mawawala yung example. Next, ano pa? Itong change of draft due to adding of removing weight. Ano pa? Trimming with moderate weights, meron din po yan, yung basic na calculation. Maximum cargo calculation, meron din po. So balik po tayo dito sa question. Why do I share the basic cargo calculations? Kagaya nga ng sabi ko kanina, madali lang pala itong calculation, madali lang pala itong mathematics. Kung tutusin, mas mahirap pa yung calculation ni second mate eh. No, yung mga passage plan, yung paggawa ng sailing plan, no, kung nangyayari pa ngayon yan, ang paggawa ng sailing plan. Mas mahirap pa pala yon kumpara dito sa calculation ni Chiefmate. And why do I share the basic cargo calculation? Kagaya nga sabi ko kanina, madali lang pala na kung matututunan nyo in advance, baka magpursige kayo na mag-chipmate ka agad, di ba? Kung bakit ko ba sinishare ito, itong basic cargo calculation? Kasi po, may ibang mga seafarers na may lisensya, ang problema, hindi alam yung trabaho, hindi alam mag-compute. Which is, kung malalaman nila na madali lang pala itong basic cargo calculation, baka magpursige sila. Hindi sila matakot sa exam ng company, sa interview ng company. Yun po, second mate with shipmate license or master license, pag-aralan niyo po itong mga basic cargo calculation. Kapag matutunan niyo po ito, mark my word, napakadali ng trabaho ng shipmate when it comes to cargo calculation. Kapag natutunan niyo po itong mga basic, kagaya nga ng sabi ng dati kong shipmate when I was OS, kapag sa bulk ka nag-shipmate at alam mo itong mga basic cargo calculation na to, kahit bali-balig ta rin ang barko, alam mo ang gagawin mo. Kapag alam mo itong basic na to. So, yun po mga kabaro, mga kataktik. So, kapag may time, subukan ko pong gawan uli ng tutorial itong mga basic cargo calculation. Pero meron na po itong tutorial sa YouTube channel na Kuya Noli The Seaside. So try to watch na lang po yung mga video tutorial doon. Ang wala lang po siguro doon is yung mga bagong dagdag ko rito na button. Kasi halos 8 po ang naidagdag ko rito na botones na bago. So those people who are keen and interested in professional advancement, try to join doon sa aming FB group Merchant Navy PH. And doon po makukuha ninyo ng libre, madadownload ninyo ng libre itong ating basic Excel program. Free of charge po yan mga kabaro, mga kataktik. All you have to pay is attention po. So, that's all mga kabaro, mga kataktik. I wish nakapag-impart ako sa inyo ng additional knowledge or input. Sana matutunan niyo po itong mga basic calculation. At the same time, para magkaroon kayo ng kumpiyansa sa sarili ninyo that you can do the shipmate job. Kapag kasi po natutunan niyo itong mga to, pagka minsan baka hindi niyo nahintayin ang kumpanya ang mag-promote sa inyo. Baka maghanap kayo ng kumpanya na magtitiwala sa inyo. That's all mga kabaro, mga kataktik. Again, this is Captain Noli. Kung sa tingin niyo po magiging kapaki-pakinabang sa ating mga kabaro, mga future seafarer, itong ating tactic talk session, baka naman po pwedeng makahingi ng likes. And don't forget to subscribe na rin po sa ating YouTube channel. And follow my TikTok account na rin po. No? So that's all. God bless po and may your dreams come true. Thank you po and good day.